Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa napakalaking karangalang makaisa po ninyo sa gabing ito ng nobinaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, ang ating amang si San Jose. Hindi na po ako iba sa San Jose Navotas. Noong unang panahon, ako po'y pakalat-kalat din dito sa Navotas. May mga kaibigan po ako rito. May mga ibang sakristan natin, hindi pa tao noon, bisikleta, patawid-tawid ng ilog. At ngayon na lang po, pagkatapos ng maraming mga taon, ako'y natuwa nung ako'y pinaanyayahan ni Father Gigi at ni Father Paul na muling dumalaw at magdiwang kasama po ninyo dito sa ating pamayanan bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na Amang San Jose. Ngayon ay napakagandang araw din sapagkat ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol. Ang Linggo ng Mabuting Pastol ay paggunita sa mga dakilang katangian ng ating Panginoong Hesukristo, di lang bilang pastol kundi mabuti at banal na pastol. Bilang pastol, siya, wika ng Ebanghelyo'y nag-alay ng buhay para sa kaniyang mga tupa. Bilang mabuting pastol, siya'y nagtatanggol, nagsasanggalang sa kaniyang mga tupa laban sa anumang panganib. Bilang mabuting pastol, mahal niya, kilala niya, kaamoy niya ang kaniyang mga tupa. Bilang mabuting pastol, alam niya kung kumpleto o hindi kanya hinahanap niya. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo sinasabi sa atin na yung may-ari ng tupa, kapag nawala ang isa, iiwan ang 99 at hindi siya mapapakali, hindi titigil, gat hindi nakikita ang nawawalang tupa. Tinitipon niya, pinagbubuklod, ginagawang isa ang kalipunan ng kaniyang mga tupa. Wika ng ating mabuting pastol, ang Panginoong Hesus, ang mga ito'y utos na tinanggap niya, kanya siya namang sinusunod niya mula sa Ama. Ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, ang pagkalinga, ang pagtatanggol, ang pag-aalaga, ang pagbubuklod sa kaniyang mga tupa ay bunsod higit sa lahat ng kaniyang ganap na pagsunod sa kalooban ng kaniyang Ama. Ganun niyang kamahal ang Ama, kaya ang utos ng Ama ay siya namang buhay niya. Nang ideklara ng ating Santo Papa Francisco ang taon na ito bilang taon ni San Jose, isa sa nakamamanghang bagay na lumitaw sa napakarami nating pagninilay sa mabiyayang taon na ito ay patungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng Panginoong Hesus ng konkretong larawan ng kung sino ba ang mabuti at maibiging Ama. Oftentimes in the past, we have somehow taken it for granted. Pag binabasa natin ang Ebanghelyo, sinasabi ng Panginoon, ako't ang Ama'y iisa. Pero mas malalim na pagninilay ang ibinigay sa atin ng taong ito. At ang lumitaw, sino pa baga ang larawang malinaw ng Panginoong Diyos na nagkatawang tao para siya magkaroon ng pagkaunawa at pagkaintindi kung sino ang isang tunay at mabuting Ama. At ito'y walang iba kung hindi
ang ating butihing amang San Jose. Si San Jose ang makalupang larawan ng kabutihan ng Ama sa Langit ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon na lamang ang pag-ibig ni Jesus at paggalang sa Ama. At ito marahil ay sapagkat may nagturo sa kanya nito. May kinakitaan siya ng magagandang katangian na ito, ng mga kapitagang katangian na ito, na siya namang nagpaalab ng kanyang napakalaking pagmamahal sa Ama. At ito nga ang hiwaga ng papel na ginampanan ng Amang San Jose sa banal na mag-anak ng Nazaret. Bagamat di tunay na ama ni Jesus, tumayo naman siyang amain at larawan ng pagkaama ni Jesus. Kaya't hindi kulang ang family life ng ating mahabaging Panginoon. Si San Jose ang banal at mabuting larawan ng pagkaama na kinalakhan at kinamulatan ng ating mahal na Panginoon. Siya na ang tumayong ama sa Panginoon. Siya rin ang nagturo at nagmulat kay Jesus sa mga katangian ng isang mabuting ama. At may kaugnayan ito sa pagninilay natin sa linggong ito sapagkat walang pinagkaiba ang mga katangian ng isang mabuting ama sa isang mabuting pastol. Kung tutuusin, hindi lamang ang pagiging mabuting pastol ay para sa mga lalaki, para sa mga ama. Ito'y para sa mga ina, ito'y para sa mga guro, ito'y para sa mga nakatatanda, ito'y para sa lahat na may tinanggap na pananagutang humubog at gumabay ng mga nakababata o nakaliliit kaysa sa kanila. Ang mabubuting at mga banal na katangian ng isang mabuting pastol ay siya ring mabubutit mga katangian ng isang tunay at mabuting ama na kinalakhan ng Panginoon. Kaya't yun ang kanyang bukang bibig sa pangangaral niya sa linggong ito. Ang mabuting ama, ang mabuting pastol, nag-aalay ng buhay. Ang mabuting ama, ang mabuting pastol, nagtatanggol sa panganib, lalo na ng pinakamahihina. Ang mabuting ama, ang mabuting pastol, nagmamahal ng tunay, hindi lang nagdadala ng perang panggasta para sa pamilya. Ang mabuting ama, ang mabuting pastol, ang mabuting nakatatanda, humahanap kapag may isa sa kanyang pinakamamahal at pinangangalagaan na tila naliligaw o nawawala. Ang mabuting ama, ang mabuting pastol, mabuting guro, mabuting ina, mabuting nakatatanda, nagtitipon, nililikom niya, binubuo niya ang sambahayan, ang pamayanan, ang lipunan. Kakatwa na sa kadakilaan ng mga katangiang ito, wala naman tayong mahanap kahit isang salita man lamang na naitala o nabanggit sa Ebanghelyo na di umano'y winika at sinabi ni San Jose. Minsan na nga lang siyang mabanggit, si Mariang ina natin pa ang nagsalita nang mawala ang Panginoon nang sila ay tumungo sa Jerusalem. Natatandaan natin yung misteryong iyon, the lost and finding of our Lord in the temple. 3 araw at 3 gabi ng kanilang matantong wala ang bata na kanilang kasamang naglakbay sa Jerusalem. Sila ay inalihan ng matinding pagkabagabag at hinanap kung saan-saan ang bata
at makatapos ang 3 araw ay naruroon lang, nagtuturo at nakipagdidiskusyon sa mga nakatatanda't guro sa templo. At ano ang sabi ng ating Inang Maria? Bakit mo ito ginawa sa amin? Hindi mo ba alam na ako at ang iyong ama, patungkol kay Jose, ay labis na nag-aalala para sa iyo? Hindi naman kumibo noon si Jose. Habang nagsasalita, mahal na ina, tumangulang siguro. Oo nga, tama siya. Bakit mo ito ginawa sa amin? Pero wala nakalagay sa gospel. Kakatwa, kapansin-pansin ang katahimikang ito ng amang San Jose. Pero siguro nga, yun talaga ang kanyang turo sa atin. Sadyang sapat na ang kanyang mabubutit magandang halimbawa. Hindi na kailangan na dagdagan pa niya ang salita kung ano ang kagandahang pagkatao ng Inang Maria, kung ano ang ginanda-ganda at ikinadakila ng pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Sapat na yon para ipakilala sa atin kung anong naging uring amain si San Jose sa ating mahal na Panginoon. Wika nga ng ating mga guro nung araw, tayong lahat ay mga advertisement ng pinanggalingan nating mga magulang. Totoo yun, pakaisipin natin yun. Hindi ko kailangan makilala ang nanay at tatay niyo para kahit papaano makakita ako ng clue kung anong uring magulang meron kayo. Kaya nga, kapag isang tao panay kasagwaan, ang isang tao kapag panay kasamaan, kabastusan, galit, pagpatay, pagkamkam at inggit ang ibinubuga ng bibig, wala nang ikinasiya, laging pikon, laging insecure. Anong sinasabi natin? Siguro lumaki yan na hindi kinarga ng ina. Di ba? Nababanggit natin yon. Lagi siyang galit. Bakit kaya? Siguro lumaking hindi minahal ng ama. Di po ba? Nababanggit natin yan. Sa kabilang banda naman, kapag ang isang tao'y pagkaganda-ganda ng ugali, pag ang isang tao ay kawili-wili at napakainam maging kaibigan, ang sarap sa pakiramdam kapag siya'y kasakasama, nabubulalas ng mga tao sa kanyang paligid. Bait siguro nung nanay at tatay niyan, ganda ng pagpapalaki sa kanya. Di po ba? Tayong lahat ay mga advertisement, mga patalastas ng pinanggalingan nating mga ina't ama. Walang anumang salitang iniwan si San Jose na naitala sa anumang bahagi ng Ebanghelyo. Ngunit mas malakas pa ang kanyang katahimikan, nakaturuan sa kung ano ang kadakilaan ng kanyang pagiging mabuting ama. Turin ang marahil ang dahilan, kamakailan lamang, may 1 linggo pa lamang, sa gitna ng marami nating pinagdurusahan ngayong panahon ng pandemya, sa paghihikaos natin at nakasasawa ng masasamang balita, nakalulugmok na mga balita, ay sukat biglang nagsulputan yung tinatawag natin ngayong mga community pantries. Ano po? Mga paminggalang pangpamayanan. Hindi nga ma-translate sa Tagalog eh. Pwede tawagin mo na lang community pantries. Basta bayanihan, okay na yon. Nagsimula sa payak na simulain, sukat, daig pa at tila nakikipagkompetensya sa COVID na mabilis ding lumalaganap
Ngayon halos lahat na ng mga parokya mula Luzon hanggang Mindanao, halos lahat na ng mga pamayanan at hindi na aampat kahit pa siraan, kahit pa pahirapan, kahit pa takutin, kahit pa pagbantaan. Patuloy na dumarami at nagsusulputan hanggang sa mga sandaling ito. Nagsimula ito sa isang tahimik na simulain. Hindi na kailangan ng maraming salita. Naglabas lang ng kaprasong kariton, may lamang ilang pangtulong sa nangangailangan. Pagmamalasakit at pagdamay na basta na lamang sinimulan at ginawa. Hindi na ito bago. 5 tinapay, 2 isda, 5,000 mahigit ang kumain, at may 12 bakul pang natira para iuwi sa mga hindi kasama. Ilang pirasong dilata, bungkus ng gulay, supot-supot na bigas, itlog, nilagang saging, libreng taho, simpleng mga pagpapakita ng damayan at pagmamalasakit sa kalsada, hindi nangailangan ng mararaming salita. Ito rin ang turo sa atin ng Amang San Jose. Gawa, hindi ngawa. Inuulit ko, gawa, hindi ngawa. Ulitin nga natin. Tunog ngongo, may mga takipin mo. Ngawa, ngawa, ngawa. Gawa, hindi ngawa. Yan si San Jose para sa atin. Gawa, hindi ngawa. Pag-ibig na ipinakikita, hindi lang ikinukwento at ipinangmamagaling. Parang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, pag-ibig na ipinakita sa pagkatao. Yan ang mabuting pastol. Yan ang ipinagdiriwang natin. Yan ang turo sa atin. Yan ang regalo sa atin. Yan din ang hamon sa atin. Nawa po, tayo rin ay matuto sa matahimik at banal na halimbawa ng ating amang si San Jose. Gawa, hindi ngawa. Amen.